Isang mapagpalang araw po sa atin mga ka-farm. Andito po ako ngayon sa Barangay Mahinta, Tagkawayan, Quezon. May binisita po ako ditong property na may kabuang sukat po na 2 hectares. Na ayon po kay ma'am na ating kausap, dito po yung pinakaano po ng property nila mga ka-farm. Ito pong area po na to. Bali ang hangganan po ng property mga ka-farm ay dyan po sa may gilid po ng sapa. Kaya bali ang source po ng tubig dito ay nanggagaling po sa sapa mga ka-farm. Bali ito po yung pinaka-barangay road po niya. Papunta po doon sa diversion road mga ka-farm. Kaya kung inyo po itong mabibiling property at manggagaling po kayo ng proper ng Tagkawayan, mas malapit po pag dito po kayo dadaan sa pinaka-diversion road. Dahil kasalukuyan na po siyang dinedevelop. Then meron po ditong kalsada sa gilid niya na papunta po dito sa property na mula po dun sa diversion road sa aking puntansya, nasa ano lang po mga 500 meters. Pag ahon nyo po siya, kakanan na kayo. And then pagka galing naman po kayo dun sa pinaka national highway, kaliwa po siya. Kaliwa po itong pinaka papasukan po ng property mga ka-farm. Bale ayon po kay ate na ating nakausap, ito po ang property nila. Ito nasa naghahanggilid po dito sa pinaka-barangay road. Ito po, bale marami po dito puno ng lansones ay rambutan. Umaabot daw po sa humigit kumulang pong 30 puno ng rambutan ang matatagpuan dito sa property. And then meron din pong puno ng lansones. Ayan. At saka po may mga po rito hardwood, kagaya po ng mahogany, saka Jimelina. And take note po, may kasama po itong isang bungalow house. Semi-bungalow house po ito, kung niyo po mapapansin. Kasama na po ito, sabi na baligay nasa loob po ito ng property. Kaya po doon po sa interested buyer po, kung niyo po itong mabibili sa halagang napag-usapan, package deal po, kasama po itong pinaka semi-bungalow po na to na bahay. Ayan po siya mga ka-farm. Bali, semi-upland lang po siya itong property mga ka-farm. Marami rin siya po itong puno ng nyog. Nasa aking puntansya ay nasa humigit kumulang po 100 puno. Ayan po siya. Ayan, kung mapapansin nyo po, andito po sa loob niya yung pinaka puno po ng rambutan. Bali yan po mga ka-farm. Ayan po yung mga puno po ng lansones at saka po rambutan. Bali ito po yung pinaka po ng sapa mga ka-farm. Diyan po sila naglalaba. Ayan po, mapapansin nyo po, running water po siya. At dito rin po mga naliligo yung mga nakatira po sa malapit dito. Kung nyo pong mabibili po itong property, may mga kapitbahay po kayo dito sa area. Ayan po, bali ang hangganan po nitong property mga ka-farm, ito pong gilid po ng pinakasapa. Na ito po ay may kabuang sukat po na 2 hectares. And then kasama po yung semi-bungalow po na bahay na yan. Ayun po, sa mga interested buyer po, tawag lang po kayo sa number na makikita nyo sa inyong screen. At sa WhatsApp Viber po mga ka-farm. Para po sa dagdag information na gusto nyo po malaman about po dito sa nasabing property. Ang pinaka-flat land. Ayan po. Kung nyo po mapapansin, nagluluto po sila rito ng mga na-harvest po nilang nyog. Ginagawa po nilang kopra. Ayan po. Bale ito po ang portion na pa-upland po siya. Semi-upland po itong pinaka-area na to. Ayan po siya. Pagka ito po napalinisan nyo po, lalabas po yung pinakaganda ng nasabing property. Paakyat po siya. Bale ito po sa aking puntansya ay may frontage po ito na mahigit 100 meters po mga ka-farm. Mula po doon sa pinakahangganan niya, paakyat po dito sa area. Na umaabot nga po ito ng 2 hectares mga ka-farm. Ito po mga ka-farm, ang pinakaloob po ng pinaka semi-bungalow na nandito po sa property. Ayan po. Hindi pa po siya finish. May mga portion po. Ito, yun po yung pinipinish po siya. Yung pinaka-wall niya. Then may portion po na hindi po siya finish. Pero ang pinaka-roof po nito mga ka-farm ay mga good lumber. Kaya nyo po mapapansin. At na po ito, yung pinaka bubong niya ay galvanized. Ayan po siya. Meron po siya. And then may kuryente po rito, may sarili na po siyang kontador. Ayan po, ito po yung pinaka
ano niya, pintuan. Bali, dalawa po ang kwarto nitong nasabing bahay, mga ka-farm. Ayan po. Then, may sarili rin po itong linya ng tubig. Kaya kung niya pong mabibili itong nasabing property, ito po, re-renovate nyo na lang po itong bahay at maaari nyo na po siyang tirhan. Ayan po siya. Kung mapapansin nyo po, wala po nakatira dito sa pinakabahay. At wala rin daw pong tenant dito sa area. Kaya pinagbibili niya po nila ito dahil yung pong mama nila ay medyo may edad na. At kailangan na rin po ng budget para po sa maintenance. Kaya yun po ang dahilan kung bakit ibinebenta na nila itong nasabing property. Ayan po, bali nakapagpa-harvest na po sila rito ng rambutan. Then ayon din po sa anak ng seller na ating nakausap, dito po sa property ay kumikita po sila nung 30 para po ang kilo ng rambutan ay umaabot daw po sa halagang 70,000 kada isang taon ang na-harvest, ang halagang na kinikita po nila dito sa nasabing rambutan. Pera pa po doon sa puno ng nyog na mangilan-ngilan po at saka yung rin po sa lansones. Yun lang po yung pinakabinigay niya po sa aking income, yung sa majority po yung sa rambutan, mga ka-farm. Mga ka-farm, kung mapapansin nyo po, malinis po itong pinakasapa dito sa area. Ayan po sila ate, dito po sila nagpipiknik. Ayan po, makikita nyo po, nag-e-enjoy po yung mga bata. Kaya kung mabibili nyo po itong nasabing property, i-improve nyo lang po itong pinakagilid ng spillway. Mapapakinabangan nyo po ng husto. Pwede nyo pong gawing pool itong area. Ayan po mga ka-farm yung pinaka-property na binebenta, mga ka-farm. Bali gilid po ng sapa yung hangganan ng property. Ayan po, mapapansin nyo po dito sa pinaka-delantera niya. Ayan, marami pong puno po ng mahogany. Saka po Gemelina. At ito pong pinakagilid niya, may mga Madre de Cacao. Ayan po, paikot po yan doon. Bali, ang pinakahangganan po nito, yung pinakasapa, mga ka-farm. Ito na po naman po yung pinaka-barangay road. Ayan po. Mula po rito hanggang doon po sa may pinaka-diversion road sa aking puntansya ay mga umigit kumulang pong 400 meters. Aahon na po kayo at dito po papunta po sa gawing ibaba po siya. Ito po yung pinaka ng spillway. Ayan, kung makikita niyo po mga farm, napakalinis po ng tubig. Masarap po magbabad sa ganitong pinaka ng sapa, lalo ganitong mainit ang panahon. Mga ka-farm, kasama po natin si ma'am. I-guide po kami kung hanggang saan po yung abot po ng nasabing property. Ayan, ito po bali may mga ka-farm ang pinaka-barangay road na cemented na po siya. May mga portion lang po siya na na rough road pero mas lamang na po ang cemented dito sa area. Ayan po, ito po yung pinakagilid po ng property nila, ma'am. Ayan, may mga puno po ng Madre de Cacao. Saka mahogany. Ayan, may. Ayun po, nakabakod na po pala to ng 5 wire, mga ka-farm. Tumahoganin dami. Ayan po mga ka-farm, yung gilid ng diversion road. Na pwede po kayong kumuha dito ng pinakadaan nyo para sa property. Wala ko yung telepono, hindi mai-contact. Eto na po pala. Kasama pa to, ma'am. Yun. Ito po mga ka-farm, ang pinakamalapit po pala. Gilid na gilid po ito ng diversion. Itong property nila, ma'am. Ayan po mga ka-farm, kasama po itong property na itong gilid ng diversion road. Ayan, ito po pala yung property na binebenta ni ma'am hanggang doon pababa. Sa gilid po pala nung aming dinaanan kanina. Doon po kami dumaan mga ka-farm. Bale, ito pong diversion na to, ito po ang magduduktong po ng papunta po ng Tagkawayan proper, doon sa may papuntang Bicol. Hanggang sa Ginyangan. Ayan po, kasama pa to? Abot pa po ito. Ayun. Tumawid po pala ng natuhog po pala ng diversion road itong property nila, ma'am. Kaya kasama pa para po itong may proportion na to. Kaya dito po sa area na to,
maaari po kayo dito magtayo ng establishmento. Lalo na po pagka na fully cemented na po tong area. Ayan po oh. Ayan po yung pinaka-overlooking na property nila ma'am. Kasama pa to ma'am. Itong natabas na to. Ayun. Bali almost 2 hectares po ito mga ka-farm. Natuhog po ito ng pinaka-diversion road. Yung property nila ma'am. Farm. Yan po yung diversion na pinuntahan namin. Yan po yung property na binibenta na 2 hectares. Bali mula po dyan hanggang doon po sa property. Wala pa pong 5 minutes. Kung dito dyan po kayo dadaan. Tabi-tabi po siya ng yung property ng diversion road mga ka-farm. Ito po ang papunta po ng Bicol area. Ayan. Ito naman po ang paluwas po ng Maynila. Itong portion po na to.